Right, I'll try to post this video without edits para makita ko kung paano kataas yung attention span ng mga tao. Since lalabas yun sa YouTube, pag mababa attention span nila, mga first 10 seconds, mag-out na yan. So, titingnan ko without edits, without cuts, kung paano kataas yung retention rates ng mga nanonood sa akin. Anyways, ang topic natin today is, ay nakita ko sa TikTok, ang sabi niya, ang one non-negotiable niya is, if yung ka-relationship na does not make his life much more better nung single siya. Nagas nyo. For example, nung single ka, marami kang time, marami kang freedom, mas nakaka-productive ka or nahirapan ka maglinis ng bahay or mas nahirapan ka emotionally or mentally or mahirap yung ginagawa mo. Tapos pag nagjowa ka, mas humirap pa. Then, mali yung nakarelasyon mo. So, kumbaga yun yung non-negotiable niya. If hindi ka nakakatulong sa kanya, as a kumbaga hindi ka mas better nung single life niya, tas naging kayo mas naging worse ka, then is a red flag or pass siya doon, which makes sense since if you're trying to choose your partner tapos she or he does not make you improve or make you better, then you're in a wrong relationship since a partner should be there to support you and to help you grow and improve. And as I talk way back sa iba kong vlog, if you're not growing, you're dying. So, it doesn't mean na i-breakin nyo yung jowa nyo ngayon. So, nagets ko naman, syempre may mga toxic, meron naman mga, wala naman perfect relationship, but it makes sense since if hindi kayo nagtutulungan to grow, to be better, para mapadali yung isang work ng isang karelasyon mo, para at least ma-feel niyang nasa safe space siya, ma-feel niyang best friend ka niya, then it's not a relationship na maganda, di ba? Since again, I think one secret sauce into a good relationship, dapat yung karelasyon nyo is yung best friend nyo. Yung safe space nyo na kahit ano, pwede nyo sabihin sa'yo without judgment. Kasi if hindi, then hindi mo siya best friend. Kasi ako, kunwari sa best friend ko, pwede kong sabihin lahat without judgment, and if may mali akong sinabi, sabihin niya, i-correct niya para mag-grow ako. And ngayon, ganun ako sa girlfriend ko, siya rin sa akin. So, na-guess nyo, if hindi rin ganun yung trato nyo sa inyo, then for me, it's a pass. So, yeah, just a random thoughts lang. Kasi yun yung nakikita ko last time or this today. And also, shinare rin ni Azul regarding sa, sinabi niya, if you're a emotionally available, soft-spoken, and healthy relationship or na tao, yung girlfriend mo will submit to you, will give you all his support, his or her support. She will be the best version of himself sa'yo kasi feel niya safe siya. Which makes sense. Kasi if hindi ikaw yung, kunwari ako, meron akong karelasyon, tapos hindi siya yung, for me, hindi siya safe space. Siyempre, magiging medyo mailap ako ng kaunti, di ba? Pero yun. So, I think if you're getting into relationship, make sure that you know what you want sa mga bagay. Kasi if hindi, then magkakaroon ka na ng random na jowa dyan. Plus, yeah, like I said before, and if you want to have a best or good husband or wife, then be the best version rin sa sarili mo, or be the person that you want to be nakasama. Gets nyo? If toxic ka, then for sure toxic rin ma-attract mo. Same lang rin sa Secrets of the Millionaire Mindset. So, if basura yung mindset mo, poor mindset ka, then yung mga kasalamuha mo, yung makakasama mo, is poor mindset lang. That's how vibration works. If basura ka mag-isip, if wala ka sa tamang pag-iisip, sa tamang vibration, yung ma-attract mo, yung mapapanood mo, yung ma-absorb mong things sa lugar o sa mundo, sa universe, is ka-level lang na mindset mo. Again, na-guess nyo bakit yung FYP natin sa TikTok, kung ano yung trip natin, yun yung lumalabas. Kasi that's how algorithm works. If meron kang in-scroll agad na nakita mo hindi interesting sa'yo, then itatatak yun ni TikTok sa'yo, hindi niya trip to. So if you're consuming media, like I said sa mga ibang video ko na be aware of what you consume, magiging ikaw yun. So same lang rin sa relationship, kung ikaw is toxic rin yung mga kasama mo. And yeah, I think that's it. Simple relationship lang. Since nakita ko lang sa kanina sa TikTok, na-remind lang ako. And I think it's a
good thing to talk to, lalo na sa panahon ngayon na lahat halos it's either ayaw magjowa or hayok naman magjowa. Ando na tayo sa relationship na ayaw na natin mag-anak. Hindi na problem yung overpopulation, guys. Ando na tayo sa era na most of our Gen Zs na ka-generation natin or Gen A, yung iba na tinatawag, ayaw na mag-anak kasi na-woke na sila sa reality na mahirap yung mundo, mahirap mabuhay, and sometimes it's meaningless, di ba? So, I think, hindi na ganun ka-problem. Pero for me, if ako, mag-aanak pa rin ako, since sayang naman yung mga tinuro ko or natututunan ko. So, if you're gonna choose a partner, just choose something. And, I think hindi naman dapat talaga minamadali yung paghahanap ng partner. Meron akong friend, 23 na, wala pa rin siyang girlfriend simula dati pa. He's an okay guy, magaling siya sumayaw, academic achiever, maganda yung humor niya. Wala talaga, hindi niya pa hinahanap. So, hindi dumarating, gets nyo? And hindi niya rin talaga pinopursue na mag-girlfriend, gusto niya mag-career, which is nothing wrong. Meron rin ako isang friend, ganoon rin, wala pa siya kasi yung standards niya is mataas rin. So, wala rin mali doon. Again, just take your time, enjoy the moment, be present, gawin mo yung gusto mong gawin. Meron nga nag-ask sa akin sa Messenger kanina lang, Boss Ramen, anong pwedeng palitan sa accountancy kasi ayoko mag-accounting. Tapos may nag-reply, sa Clash of Clans squad ko to sabi niya, mag-marketing ka, gaya mo si Boss Ramen. Sabi ko, hindi bro, kunin mo yung course na incline sa gusto mong gawin. It doesn't mean na kunin mo yung course na gusto mo lang. Kunin mo yung course na tingin mo makakatulong sa ginagawa mo ngayon. Boss Ramen, paano pag wala akong ginagawa? Then isipin mo yung kung ano yung passion mo na gusto mo or nag-enjoy kang gawin. If you think your passion is creating something, then pwede kang maging programmer or coder since in that way, if alam mo na mag-computer code, kaya mong gumawa ng kahit technically since everything is on data na talaga. Or if gusto mo na maging content creator, then you might be into film making or, I don't know, comsci. I don't know. I mean, BS communication. I don't know. BA. I don't know. If you're into selling, then marketing, business administration sa finance naman, kaso more on banking na yon. Marami. If you're in choosing something. Basta you must know what you want sa lahat. Alamin mo yung gusto mo tsaka ayaw mo sa lahat ng aspeto ng bagay sa buhay natin. If hindi, then hindi. Diba? Mahirapan ka. Mahirapan ka mag-choose ng kung ano-ano. Sa love life man yan, sa business, sa career paths, and sa kusan man. Always know what you want, always know what you don't want. Kaya nga tayo may non-negotiables sa mga relationship. Non-negotiable ibig sabihin, pag meron siya noon, pass. Red flags, pwede pa yun maayos eh. X, pwede pa yung pag-usapan. Yun nari, ayaw mo nang umungaya ng malakas. That's an ick. Red flag naman, ayaw mo nang nagbabar lagi. That's a red flag. Pero, pwede siyang baguhin. Non-negotiable, kunwari, ayaw mo ng cheater. Ayaw mo ng may anak. Ayaw mo ng nagda-drugs. Ayaw mo ng something. That's a non-negotiable. Green flags naman, tingin mo good for, kunwari, nagbabasa ng libro, maintindihin, thoughtful, nag-update kahit di ba sinasabi, bare minimum. That's green flag. Pero make sure, kung ayaw mo ng something na yon, make sure na wala ka nun. Gets mo? Kung ayaw mo ng isang red flag, make sure na wala ka nun. And if meron ka nun, then try to be better din. And intindihin mo if may ganun yung kapartner mo. Since, again, wala tayong perfect na relationship sa mundo. The perfect relationship is when you both stay. Kahit, or both pick or pinili nyo isa't isa kahit anong mangyari. Kahit may nambabash dyan na kamag-anak nyo, kahit ng mga friends nyo, pero pinili nyo pa rin yung kayong dalawa, I think that's a perfect relationship kasi, relasyon nga eh. Dalawang tao, hindi na relationship pag mag-isa ka lang. So, I think that's it for today. And today is a chest day. Sakit ang triceps ko. Nag-story din ako kanina. And meron tayong webinar na free about crypto. If you want to earn about crypto, nasa description, i-check nyo lang, mag-sign up kayo doon. And meron tayong event this November 26. This is a Sunday face-to-face event. Wala rin kinapasok kinabukasan. So,
If you guys want, comment down below. I-check ko kung sino yun, kung ilan kayo. Unti lang naman nanonood sa YouTube ko. Pero if you guys want, again, it's free. May foods doon and magtuturo kami about crypto. So, yun lang. 10 minutes without edit. Let's see if kaya ng retention nyo. If nakatapos kayo, sa baba, comment down below. And see you guys next video. Love you all. Peace. Bye-bye.